Happy Sunday po sa ating lahat. Welcome po sa ating In Jesus Name Fellowship. Isang mabuting pagkakataon na naman po ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon para tayo bilang magkakapatid ay magkasama-sama sa pagpupurit, pagpapasalamat na tanging sa Kanya lamang. Hallelujah Lord Jesus, Hallelujah. Kaya bago po tayo mag-umpisa, huwag po natin kalilimutan pindutin yung lower button po ng ating mga cellphone. I-share po natin ito sa ating mga kakilala, sa ating mga kamag-anak, kaibigan, upang mas malayo pa po at mas marami pong marating ang ating gagawing pagtitipon at nang para po sila'y makapakinig din ng salita ng Panginoon. At bago po tayo mag-umpisa, sige po, magsitayo na po tayo. Ibigay po natin yung wagas na papurit pasasalamat na tanging sa Panginoon lamang. Hallelujah Lord Jesus, Hallelujah Ama, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka po namin Ama. Salamat po Ama sa buhay, sa kalakasan, sa buhay na mayroon kami Ama, sa pag-iingat mo sa bawat araw ng buhay namin. Hallelujah Lord Jesus, Hallelujah. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan. Hallelujah Lord. Sambahin natin ang Panginoon sa oras na ito. Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your power in the holy place, and I have known your mighty ways. I will remember
Hallelujah. Tunay ngang mabuti ka, Panginoon. You are good all the time, Panginoon. Kailanman ay hindi ka nagbago, ni nagkulang, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa isang magandang umagang ito na pinagkaloob mo sa aming lahat, Lord God. Na minsan pa, virtually kami nagkakasama-sama para magpuri, sumamba, magpasalamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, ang araw na ito ay para lamang sa iyo, Panginoon. Lahat ng gagawin namin, Panginoon, ibubukas ng aming bibig, igagalo ng aming mga katawan, Panginoon. May it bring glory to your name, Jesus. Dahil ito yung purpose namin, Panginoon, mabigyan ka ng kapurihan at karangalan, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your goodness, Father. Hallelujah. 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 Hindi kami magsasawang umawit, pumalakpak, magpuri sa iyo, Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, sama-sama tayong patuloy na magpuri at sumamba sa Kanya. Hallelujah. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, Holy
Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Oh, yes, Jesus. You are such an awesome God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We will continue to praise you, Father. Hallelujah. Thank you for saving us, Lord. Thank you for saving us, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You deserve the highest praises, Lord. You deserve the highest praises, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Oh, Lord. Saved by your mercy, found in your grace. I totally surrender to your embrace. And there's nothing more than you. See your
We stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow, every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Jesus, Ayan, hello po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Mr. Luis de Guzman. Ay, Mondragon na po pala. Hello po, taga-Ginhawa po dati. Ngayon po ay taga-Muhon na. So, yun po. Isang pagpapasalamat lang po at pagpapatunay, pagpapatotoo sa kabutihan at sa mga pangako ng Panginoon. So, konting kwento lang po, magpa-flashback lang po tayo saglit. So, sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay isang OFW po from UAE, United Arab of Emirates po, United Arab Emirates. At nagbakasyon lang po ako nitong February katapusan po para lang po sa isang importanteng okasyon na ano po yung pinlano po namin pagpapakasal ni Brother Dexter po. So, magkakaroon po sana ng church wedding this last March 21 po sana. Kaso po, because po doon sa pandemic na nangyari, sa pandemic na nangyari na abutan po siya ng lockdown. So, hindi po natuloy yung church wedding po namin na yun. So, that time na yung pagpo-postpone po namin ng church wedding na yun, talagang ang sakit sa puso.
napatanong na lang ako sa Panginoon na, Lord, bakit? Lord, bakit kami? Lord, bakit sa amin pa nataon yung gantong sitwasyon na eto na, Lord, 1 week na lang, date na lang yung hintay, tapos na. Kasi Lord, all set na nakaplano na lahat, ganito gagawin, ganyan, tapos biglang hindi matutuloy. So, parang ang sakit sa puso po, no, na talagang sobrang excited ka na, hindi mo malaman yung nararamdaman kasi malapit na yung kasal. Kaso biglang naabutan siya ng lockdown. So talagang parang nadurog yung puso ko po nun. So napatanong po ako sa Panginoon na bakit Lord? Pero siguro pinahintulot pala to ng Panginoon kasi nga dahil meron ng COVID, may mga virus nga, so ina-avoid po natin yung mass gathering. So, dahil nga sa church wedding, madaming tao, madaming bisita, siguro po mag-i-spread yung virus, baka madami pang madamay. So, siguro, yun po yung naisip ko na siguro ito yung dahilan ng Panginoon bakit hindi niya po pinatuloy yung kasal ng church wedding. Pero tapat pa din ang Panginoon sa kanyang pangako niya sa amin na sabi niya, itutuloy ko pa din yung kasal mo. Natuloy po yung kasal namin, pero hindi na po dun sa pinlano namin na church wedding, pero nakapagpakasal po kami through civil wedding po. So, nagpapasalamat pa din po kami sa Panginoon dahil hindi niya po kami binigo, dahil yun po yung gusto namin ngayon na ma-target na makasal po kami. Dahil nga po umuwi pa ako, syempre. Pero yun po, dahil po sa kalooban ng Panginoon, pinahintulot niya po na maikasal po kami. So, nagpapasalamat po kami doon. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon. At isa pa nga pong pagpapatunay dahil nga po OFW po ako, nagbakasyon po ako sa Pilipinas, and dahil po sa dumadaming cases dito po sa Pilipinas at sa ibang bansa, pati po yung mga flights na canceled. Wala po kong flights ngayon, nahirapan po sa pagbalik po sa UAE. So, no work, no pay po ako ngayon, pati po sila, yung business po nila ng husband ko po na si Brother Dexter, natigil din po yung pagtitinda po nila, natigil kasi nga po sa COVID, dito sa pandemya na to. So walang source of income po kami ngayon, pero tapat ang Panginoon na sabi niya hindi kayo magkukulang dahil anak ko kayo, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan at hindi ka magkukulang sa anumang pagkakataon. Ayun, naging tapat po ang Panginoon sa kanyang pangako na yun. Na true, alam kong Panginoon po yung nagbigay sa amin ng wisdom upang makapag-isip ng pwede pang gawin na source of income po namin. Ayun po yung through online selling. Nakapag-online selling po kami ng mga pagkain, ng mga gamit. So, ayun po, alam kong Panginoon ang nagbigay sa amin ng karunungan para mag-isip kung ano pa yung mga pwedeng maibenta. At sa pamamagitan po nun, yun po, hindi kami nagkulang sa sitwasyon po na ito, hindi kami nagkulang at nagpapasalamat po kami sa Panginoon. Hindi man ganun po yung kita katulad dati na sa trabaho, pero at least hindi po kami nagkukulang, hindi po kami nagigipit. At sobra pa nga po. At salamat po sa Panginoon. At syempre, isa pa po. At dahil nga po, dumadami po yung cases. At nandito po ako sa Pilipinas. Andun na iwan ko po yung trabaho sa ibang bansa. May isa po kaming kaopisina sa UAE na nag-positive po sa COVID. At syempre po, yung mga kasama ko na nasa opisina, lahat po sila na nangamba, andun yung pagkabalisa. Syempre po, baka mahawa din sila kasi nga po, pumapasok po yung nag-positive na nun. So, syempre po, ang virus,
hindi po natin alam saan po mag-i-spread yun. So, yun, lahat sila, dinisinfect, tinest po lahat sila. So, baka mamaya may nag-positive pa po sa kanila. So, yun po yung isa ko pang pinagpapasalamat sa Panginoon na alam ko, kaya siguro po hindi pa niya po ako pinabalik doon kasi alam niya po siguro na may gantong mangyayaring sitwasyon. May ganto pong mangyayari. Sabi nga po nila, you're so blessed kasi kasama mo yung pamilya mo, kasama mo yung asawa mo, kasama yung mga mahal mo sa buhay. So, yun po isa pa pong nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil alam ko pong siya po yung gumabay sa akin. Siya po yung nag-iingat sa akin. At alam ko pong siya po yung nag-iingat sa ating lahat. Yun po, kaya po salamat po sa ating Panginoon. Sa Panginoon po ang lahat ng kapurihan at karangalan. In Jesus' mighty name. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. God is good. All the time, God is good. Bilang pagpapatuloy po ng ating gawain, ay dadako na po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ang pamagat po ng ating topic sa araw na ito ay Home, its Biblical Structure na ibabahagi po sa atin ng ating head pastor na si Brother Antonio Cruz. Minsan pa nga po, purihin natin ang Panginoon. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat at muli isang papagpalang linggo sa ating lahat, lalong-lalo na sa aking mga kapatid sa lingkod ng Panginoon, Charismatic Community, at maging sa lahat po ng mga nanonood ng live streaming na ito. Okay, blessed Sunday po sa ating lahat. At muli tayo pagpapalain ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita na ating maririnig ngayon. Amen? So ngayon po ay 3 linggo noong ating talakayin tungkol sa home. Okay? So ngayon po ay tatalakayin natin yung biblical structure nito. Okay po? So pero bago po natin ituloy ito, balikan lang po natin saglit yung mga napapag-aralan natin. Okay? Kapag sinabi pong home, tulad po ng pagpapaliwanag sa atin last week, Sister Marisa, na ang tahanan po o yung home na ito ay hindi po ito pumapatungkol doon sa structure dahil yun po ay tinatawag nating bahay. Dahil pag sinabing home, ito po yung pamilya na nakatira doon sa loob ng bahay. Amen? Ito po yung pamilya na nakapaloob doon. Okay? At sa atin bilang believers of Jesus Christ, okay? Sa umaga na ito, tatalakayin din natin na kahit pala tayo ay nasa loob ng pamilya, na tayo po ay ginagampanan natin yung pagiging anak, pagiging magulang, pagiging asawang babae at asawang lalaki, ito po pala ay nakakapagbigay din ng kaluguran sa Diyos. Amen? As long as itong gampanin natin na ito ay ginagawa natin to base sa pagkakadesenyo ng Diyos sa atin bilang miyembro ng pamilya. Amen? So sa atin bilang mananampalataya ni Kristo, meron pa pala ibang way. Okay? Meron pa palang ibang mga pamaraan kahit sa loob ng tahanan natin na nakakapagbigay pa rin tayo ng kaluguran sa Diyos. Amen? Kaya di ba sabi nga natin, ang lifestyle na natin is to give worship to God, to Jesus Christ. Amen? At hindi lang pala sa pamamagitan ng pag-attend natin sa gantong gawain, hindi lang pala sa pag-awit, hindi lang pala sa pagsasayaw, pagpalakpak, okay? Hindi lang pala sa mga iba't ibang sa tingin ng tao ay mga godly works o sa mga makadiyos na gawain, okay? Maging pala sa loob ng pamilya natin. Amen? Na tayo pala ay pwedeng makapagbigay ng kaluguran sa Kanya. At ngayon po tatalakayin natin yan. Okay po. At isa nga doon na sa pagiging miyembro ng pamilya natin ay yung tinalakay din natin last week, Sister Marisa, na di ba, pag love begins at home, kung ito po ay pinapanatili natin sa loob ng pamilya natin, nakapagbigay tayo ng kaluguran sa Diyos. Amen? Nakapagbigay tayo ng kaluguran sa Kanya dahil pag-ibig ang pinaiiral natin sa loob ng pamilya. At yung pangalawa nga, ito po yung tatalakayin natin, yung sinasabi ko kanina. Amen? Dahil nga po, sa atin, ngayon bilang believers of Jesus Christ,
alam natin na sa atin sa bilang individual o kahit sa loob ng pamilya natin, once na tayo nakapag-isa kay Jesus Christ, Christ-centered na tayo. Amen? Ako bilang isang Kristiyano, bilang mananampalataya ni Kristo, Christ-centered na ako. At kung ang buong pamilya ko ay mananampalataya ni Kristo, ang pamilyang iyon is a Christ-centered family. Okay? So, pinangungunahan ko na po na para po ito ay mag-manifest sa atin yung mga tatalakayin natin ngayon, kailangan tayo po ay believers of Jesus Christ. Amen? Kailangan po tayo po ay believers of Jesus Christ. Dahil kung hindi tayo believers of Jesus Christ, hindi natin magagampanan yung pagkakadesenyo ng Diyos sa atin bilang isang miyembro ng pamilya. Amen? So maliwanag po yan. Alam niyo po kasi kung bakit? Ito po kasi nakakalungkot. Kaya po maraming mga pamilya na may mga bad experiences, mga hindi magagandang alaala sa kanilang pamilya. Kaya po ito nagkakaroon ng ganoong mga experiences ay dahil po ito ay hindi ang Diyos o hindi si Jesus Christ ang nasa gitna nito. Amen? So, sa ibang salita, ang pamilyang ito o yung taong ito ay nasa ilalim pa rin ng kasalanan. Alam niyo po kasi ang kasalanan wala pong idinulot na maganda. Okay? Ang kasalanan po ay walang idinudulot sa tao o sa pamilya na maganda o mabuti. Amen? Kung babasahin natin, kung titingnan natin ito yung mga nangyari sa mga kwento sa Biblia, noong panahon pa ni Adan at Eva, 'di ba? Noong panahon pa nila, maayos ang lahat, 'di ba? Maayos ang lahat, matiwasay ang lahat. Pero nung dumating yung kasalanan, okay, nagkagulo. Amen? Nagkagulo. At doon na nga yung nangyari na sinisipan ni Adan si Eva dahil siya nga raw yung tumukso sa kanya. Okay? So, nagkaroon na ng gulo, nawala na ng kaayusan, okay? Nagkaroon na ng sisihan, okay? At nung nagkaanak nga sila, di ba? Magulo pa din, okay? Na pinatay ng isang anak, yung kanyang kapatid. Okay, so nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, nagkaroon ng talaga ng gulo. That's because of sin. Amen? At nagpatuloy nga ayon, nagpatuloy sa panahon ni Abraham, kahit siya ay chosen person, sa yung pinili ng Lord o ng Panginoon na pagpalain, di ba? Hindi rin naging maayos. Kung titingnan natin, hindi rin maayos yung kanyang pamilya. Okay? Dahil hindi lang naman isa ang kanyang asawa. Okay? Dalawa. Okay? So, kaya nga nung tinalakay natin yung first week natin ito, na pinalawanag sa atin ni Brother Alex, na hindi lahat ay tagapagmana ng pangako ni Abraham. Hindi lahat ng anak ni Abraham ay tagapagmana ng pangako ng Diyos. Okay? So, kasi meron ding anak si Abraham sa ibang babae. Okay? So, kung titingnan natin, magulo rin yung pamilya na yon. Okay? Hanggang sa dumating din yung kay Jacob, marami din siya naging asawa. At nung nagkaroon nga din siya na ang anak, di ba? 12, hindi rin naging maayos. Okay? So, nangyari doon ay napagkaisahan si Joseph dahil sa selos, di ba? Dahil sa pagkakainggit, ibinenta yung kapatid nila na ito na si Jose. Okay? So, nakita natin dito na nung pumasok ang kasalanan, talagang nagbibigay ito ng kaguluhan. Kasi totoo po sinasabi sa John 10:10a, ang kaaway ay pumarito lamang upang wasak, pumatay, at magnakaw. Okay? Patayin yung masayang pamilya, alisin yung mga yung kasiyahan, yung kagalakan, yung joy, diba? Palitan ng kaguluhan, palitan ng lungkot, palitan ng galit, alisin yung kapayapaan, alisin yung pag-ibig. Okay? Yan po ang dulot ng kasalanan sa mundo at sa bawat pamilya na nandito. Kaya nakakalungkot talaga, maraming pamilya ang nawawasak dahil sa kasalanan. Okay? Kasi hindi po ito masasabi natin na dahil sa pagkakamali o sabihin na natin na parang, di ba, parang nagkamali ng pinili itong lalaki na ito na babae. Sa babae, okay?
na hindi pala talaga pala sila para sa isa't isa. Okay? O yung anak sa magulang nagkakasagutan. Alam niyo po, hindi po, wala pong taong may kagustuhan nun. Ako po naniniwala, walang taong may kagustuhan nun. Pero alam niyo po, dahil sa kasalanan, okay? Dahil sa diablo, okay? Yan po kasi talaga ang dulot niya. Amen? So ngayon po, okay? Tatalakayin ngayon natin. Okay, kaya po napaka-importante na sa isang tao ay believers of Jesus Christ. Tinanggap niya si Jesus Christ. Okay? Kaya napaka-importante po sa isang tao, sa isang pamilya, na sila ay nakapag-isa kay Jesus Christ. Amen? At sa umaga po nito, tatalakayin natin ngayon yung biblical structure ng isang pamilya. Amen? At ito po ay para sa lahat ng believers of Jesus Christ. Kung ikaw ay anak, okay? Kung ikaw ay magulang na believers of Jesus Christ, kung ikaw ay asawang babae o asawang lalaki na believers of Jesus Christ, para sa atin pong lahat ito. Okay? Simulan po natin sa Colossus chapter 3 verses 18 to 21. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang naaangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. Amen? Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayo magiging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Okay? Diyan po iikot yung ating topic ngayon. Okay? Sa asawang lalaki, asawang babae, mga anak, at mga magulang. Amen? So, tatalakayin natin yan. Kasi po lahat po ng yan, tulad na ng basa natin, iyan po ang standard ng Diyos o yung pagkakadisenyo ng Diyos na dapat nating ginagampanan sa loob ng pamilya. Amen? At sa pamamagitan nito, kung ito ginagampanan natin, nagagampanan natin ito, maayos. Okay? Nakakapagbigay tayo ng kaluguran sa Diyos. Kaya sabi ko, ito po ay para sa ating mga believers. Ito po ay para sa mga believers of Jesus Christ. Amen? Kaya po ang sabi sa Colossus 3:1-3, bago sabihin yung binasa natin kanina, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ibig sabihin, di ba? Wala na yung dating buhay natin. Wala na yung dating pagkatao. Okay? Nakipag-isa na kay Jesus Christ. Kaya sabi, ituunin nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Amen? So, sa atin po lahat ng mga believers of Jesus Christ, may gampanin po tayo sa ating mga pamilya, sa ating magulang, sa ating anak, sa ating asawa, at sa ating asawang lalaki o asawang babae. Okay? Ito po ang idinisenyo ng Diyos para sa atin na dapat nating gampanan. Tulad ng sabi ko kanina, kapag ito po'y ginagampanan natin, ito po'y ginagawa natin, ito po'y pagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Amen? So ngayon po, simulan natin. Children's responsibility to their parents. Okay? Ang sabi po sa Colossus 3:20, mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Amen? Tulad ng pagkakabasa natin, mga anak, sabi sa atin ng Panginoon, sundin natin ang ating mga magulang dahil iyan po ang nakakapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Okay? So, ibig sabihin, pag sinabing anak, ito po'y pumapatungkol sa ating lahat. Okay? Kasi po, sabi nga, hindi lahat ay magulang, pero tayong lahat po ay mga anak. Amen? Tayong lahat, hindi tayo nag-exist dito sa mundo na parang sumulpot na lamang. Okay? Siyempre, tayo po ay may mga magulang.
kung wala man tayong mga magulang na kinamulatan, malamang ako, naniniwala ako, may mga guardians din tayo na nagpalaki sa atin, na nag-alaga sa atin nung bata pa tayo. Amen? At bilang believers of Jesus Christ na mga anak, para sa ating pun lahat ito, ang sinasabi sa atin, sundin ninyong palagi ang inyong mga magulang. Amen? It is parang challenging para sa ating lahat. Okay? At sa issue natin dito sa mundo, ito po yung napakalaking issue ng mga anak sa kanilang magulang. Napakarami po na suwail. Okay? Napakarami ng hindi rumirespeto sa kanilang mga magulang. Marami ng mga anak na ultimo ang kanilang mga magulang, inaaway nila, binabash nila, di ba? Na tinatatuan nila dahil hindi nasusunod yung gusto nila, dahil hindi sang-ayon yung magulang sa plano nila. So, di ba? So, sa mundo natin ito, kumbaga, nakikita na natin ito. Amen? Pero sabi nga natin, bilang believers of Jesus Christ, huwag na natin ituon yung ating paningin, yung pag-iisip sa mga mundong makabagay. Iba na dapat ang takbo ng isip natin. Amen? Since nakipag-isa tayo kay Jesus Christ, although ito ay challenging kung minsan, okay? Kung minsan ito po ay parang napakahirap gawin para sa atin, mga anak, ay sabi nga, kailangan pa rin natin itong sundin. Sabi nga natin, we live by faith and not by sight. Yun yung andito. Ito yung test of faith natin. Susundin natin ito dahil ito'y nakakalugod sa Panginoon. Amen? May mga pagkakataon sa buhay natin na mga kabataan, ako, based on my experience, dumating din sa buhay ko na parang na may gusto ako, pero hindi to gusto ng magulang ko. So nakakatampo ko minsan. Example nga dyan, ay noong ako yung nag-aaral ng college, acquaintance party yata yun sa ABE. Biglang, alam ko nang attend ako eh. Okay, nung malapit na, biglang hindi ako pinayagan. So sa akin, nagtampo ako. Okay? Pero, hindi ko hinayaan na yung tampo ko ay lumalim ng lumalim. Okay? At yun yung maganda kasi talaga kapag ikaw ay believers of Jesus Christ. Merong conviction ng Holy Spirit na magsasabi sa'yo na yung galit na yan, alisin mo. Yung tampo na yan, alisin mo. Okay? So, sa akin, hindi ko pinagtagal. Okay? Na, sige, itulog ko na lang yan, kinabukasan, okay na. Amen? Kaya nga, minsan din, noong talagang high school ako, nung college, lagi akong sinasabihan ng mga klase ko, daddy's boy daw ako. Okay, mama's boy. Okay, tinetext ka na ng daddy mo, umuwi ka na. Diba? So, yun kasi talaga yung, kumbaga, sa akin, kahit na ako inaasar noon, ng mga karbarkada ko noon, di ba? Pero, di ba, pag sinabi ng daddy, pag pinauwi, sige, uwi. Minsan, talaga nakakasagasa ng ego, nakakasagasa ng pride, dahil kahit na hindi harapan, di ba, parang napapahiya ako. Pero, alam niyo po, bilang believers of Jesus Christ, kailangan pa rin talaga natin itong sundin. Amen. Alam niyo po, isa sa dahilan kung bakit din, okay? Alam niyo po, sa amin, sa pamilya namin, ako, especially ako, bihira ako magsabi na mahal ko magulang ko. Bihira ako magsabi na I love you. Okay? Pero doon sa pagsunod ko na yon, doon sa pagpapasakop ko sa kagustuhan ng aking mga magulang, okay? Kapag ito'y sinunod ko, isa na rin yun sa pamamaraan ko upang sabihin ko na mahal ko sila. Amen? Kung minsan talaga nakakasakal, di ba? Nakakasakal, lalo na yung medyo may edad ka na, tapos ganun pa din sila, di ba? So nakakasakal. Pero alam niyo po, sabi nga ng daddy noon, saka na lang kayong gawin niyo yung gusto niyo pag wala na ako. Amen? So talagang sinasabi lang doon, hanggat nasa poder tayo ng ating mga magulang, okay? Sundin natin ang ibig nila. Okay? Sundin natin yung kagustuhan nila. Amen? Kasi isa yun sa pagpapakita natin na mahal natin ang ating mga magulang. Okay? Lalo na nga sa mga kabataan ngayon. Iba na ang takbo ng pag-iisip natin eh. Diba? So, wag dapat, lalo na sa mga believers, mga kapatid ko, mga kabataan sa lingkod. Okay?
So, dapat iba tayo. Iba ang pag-iisip natin sa pag-iisip ng mga kabataang wala pa kay Kristo. Okay? Huwag natin dapat i-justify yung, teka, henerasyon ko to, ganito kasi ako pinanganak Sa millennial ako Generation X ako World War Z ako Hindi. Generation Z, naging World War Z tuloy. Generation Z, okay? So, hindi dapat maging justification natin na kailangan intindihin ako ng magulang ko kasi ganito ko Hindi po Okay? Hindi dapat Lalo-lalo kung ikaw believers of Jesus Christ. Higit dapat ang pinagtutuunan mo ng pansin, ang pinaiiral mo sa pagiging anak mo ay yung basihan o yung standard ng Lord kung bakit ka ginawa bilang anak ng mga magulang mo. Amen? Hindi dahil sinasabi ng siyensya o sinasabi ng lipunan dahil ganito ko pinanganak, dapat ganito ka pagkasamahan ng mga magulang mo. Hindi po. Okay? Hindi dapat ganon. Tulad ng nabasa natin kanina, dapat yung pag-iisip natin, hindi tinutuon sa mga bagay na makamundo. Tinutuon natin yung pag-iisip natin. Ano ba ang makakapagbigay ng kaluguran sa Diyos at ano ba? Okay? Ano ba yung mas makakabuti sa aking mga magulang? Okay? As long as tayo nasa poder ng ating mga magulang, dapat natin silang sundin. Amen? Okay? So, kasi po, alam niyo po, tayo po ay wala na rin kasi dito. Okay? Sa verse na to. Okay? Ano sinasabi sa Roma 1:28-30? Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawain kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos. Walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan at suwail sa magulang. Amen? Bilang anak na believers of Jesus Christ, dapat lahat ng to, wala na sa atin yan. Kasi, sabi nga, ang gumagawa lang nito yung mga hindi kumikilala sa Diyos. Okay? Pero tayo, kinilala natin ang Diyos. Naniniwala tayo sa Diyos. Okay? Tinanggap natin si Jesus Christ. Okay? Oo, hindi ko na naman ginagawa yan. Yung mapaniran, nasusuklam, di ba? Mapagmataas, hindi naman ako gumagawa ng masama. Okay? Baka dito sa dulo, nandito pa rin tayo. Okay? Mga suwail sa magulang. Okay? Dapat hindi na rin. Okay? Wala dapat ni isa sa atin ang nagiging suwail. Yung walang respeto sa ating mga magulang. Okay? Huwag natin, sabi ko kanina, huwag dapat natin maging justification. Kasi gato kong henerasyon pinanganak. Kumbaga, likas sa akin na sumagot sa magulang. Na hindi ko mapipigilan na magmataas ng boses sa aking mga magulang. Nasagutin ng aking nanay, ang aking tatay. Dapat intindihin nila ako. Hindi dapat ganun, mga kapatid. Lalo kung believers of Jesus Christ ka. Okay? Dapat higit sa lahat, pag-ibig ang pinaiiral natin. At hindi iyan yung disenyo ng Diyos para sa ating mga anak. Okay? Ang disenyo sa atin ng Diyos, sundin mo palagi ang iyong mga magulang. Amen? Gaya na rin ng sabi ko kanina, okay? Kahit na tayo ay sabihin na natin na nakahiwalay na sa ating mga magulang, bumuo na tayo ng ibang pamilya, sariling pamilya natin, okay? Hindi pa rin maalis na tayo kanilang mga anak. Okay? So wala pa rin tayong dapat, kumbaga, teka, bumukod na ako diba? May sarili na akong pamilya, so malaya na ako. Okay? So wala na ako sa poder ng aking mga magulang, so malaya na akong hindi sila sundin. Okay? Malaya na akong sumagot sa kanila. Okay? So, hindi pa rin po. Okay? Yung pagiging anak natin sa ating mga magulang, hanggat sila ay nabubuhay, okay? Kahit tayo nakabukod na, okay? They deserve pa din yung ating pag-ibig, yung ating respeto. Oo, siguro nakabukod na tayo, pero na tayong sariling desisyon na dapat gawin sa ating pamilya, sa sariling pamilya, okay? Pero wag dapat natin binabypass, wag dapat nating pinapawalang bahala yung kanilang mga payo para sa atin. Yung mga sinasabi nila para sa atin. Amen? Na hindi rin dapat maging dahilan na
dahil nakabukod na tayo, meron na tayong right para sagutin sila, para sila ay, di ba, matahin, dapat sila ay, ang tawag ito, parang sila ay hindi na natin irespeto, okay? So, wala pa rin po, okay? Bilang believers of Jesus Christ, yung pagiging anak natin sa mga magulang natin, kahit na tayo ay may sarili na rin pamilya, hindi po mawawala yung pagiging anak natin sa kanila. At ibig sabihin, kailangan nating sundin yung kanila. Yung sundin natin unang-una, syempre sinasabi ng Panginoon para sa atin bilang mga anak, at sundin natin at respetuhin natin ang ating mga magulang. Dahil yun po ang nakakapagbigay din ng kaluguran sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi sa Efeso 6:2-3, okay, igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Amen? So, ito po yung unang utos na may kalakip na pangako, mga kabataan. Okay? Kung gusto nating guminhawa ang buhay natin in the future, okay? Igalang mo ang iyong ama at ina. Amen? Igalang mo. Okay? Bakit po sinabing igalang? Okay? Alam niyo po, napakahigpit kasi ng Panginoon. Ayaw niya talaga na bilang mga anak, binabastos natin yung mga magulang natin. Okay? Naalala ko yung sinabi ng daddy noon. Okay? Pag sinabing paggalang, kung minsan, dahil nga, we get used to it, na lagi natin kasama mga magulang natin, na lagi natin silang nakakasama, parang every time na kasi sobrang pagmamahal ng magulang sa atin, kahit na may mga mali tayong ginagawa, 'di ba? Kahit na nasasagot natin sila kung minsan, pinababayaan na lang nila kasi pagmamahal nila sa atin 'yon. Pero bilang anak, 'di ba? Parang nagiging ano naman sa atin Parang nagiging ang tawag doon, inabuso naman natin, 'di ba? Na nakasanayan na lang natin na, 'di ba, na sumagot. Okay? So alam nating mahal natin ng mga magulang natin, pero naging gawin na natin yung sumagot lagi sa kanila. Okay? Dahil di man tayo pinapagalitan. Okay? Pero mali pala 'yon. Amen? So yung paggalang dito na sinasabi rito, yung paggalang na ginagawa natin sa mga teachers natin, sa mga boss natin, kahit hindi natin mahal, di ba? Kahit na masama kahit na sabihin na natin na hindi maganda ginagawa nila sa atin dahil boss natin sila, nakakataas sila sa atin, nandun yung respeto, sinusunod natin sila kahit ayaw natin. So, ganun din ginagawa, ganun yung gustong paggalang na sinasabi rito ng Panginoon sa atin. Amen? At ayaw ng Lord na binabastos natin, okay? Na minumura natin, okay? Na hindi natin nire-respeto ang ating mga magulang. Okay? Sabi po sa Exodus 21:17, babasahin ko na lang po. Sino mang magmura sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ang sabi po sa Levitico chapter 20 verse 9, ang sino mang magmura sa kanyang ama at ina ay dapat patayin. Mananagot ang sino mang lumalait o lumait sa kanyang ama at ina. Mga Kawikaan chapter 30 verse 17, ang anak na kumukutya sa kanyang ama at laging sumusuway sa salita ng ina, tutukain ng uwak ang kanilang mata at kakainin ng buwitre ang kanilang bangkay. Amen? So, salamat sa Lord dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Okay? Wala na tayo sa ilalim ng lumang tipan. Okay? Pero, alam niyo po, kahit na po, ito po ay nasa lumang tipan. Okay? Isa lang din po ang pinakikita sa atin. Okay? Ayaw ng Panginoon, ayaw ng Diyos na binabastos natin ang ating mga magulang. Ayaw ng Diyos na sinusuway natin ang ating mga magulang. Ayaw ng Diyos na nagiging sawail tayo sa kanila. Okay? Hindi nakalulugod sa Kanya. Hindi nakalulugod sa Diyos yon. Kaya sa atin, bilang mga believers of Christ na anak, ang ating mga magulang, okay, hanggat nabubuhay pa ang ating mga magulang. Sabi nga, minsan lang din sila mabuhay. Okay? Huwag nating hintayin na mawala muna sila bago natin sabihin na mahal natin sila. Okay? Sabi ko nga kanina, bihira akong sabihin na mahal ko mga magulang ko. Okay? Bihira namin sabihin na mahal namin sila. Pero once na sinabi nila, okay, susundin namin. Okay?
it's a way para sa amin na masabi na mahal namin ang aming mga magulang. Amen? So, palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At isa pa po, bilang kabataan o bilang mga anak, okay? Isa rin pala sa mga nakakapagbigay din ng kaluguran sa atin at nakakapagbigay din ng kaluguran sa ating mga magulang. Okay? Sabi pa sa Josue 8:34-35, sa sandaling iyo'y binasa ni Josue ang kautusan, ang mga pagpapala at ang mga sumpa ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan. Okay? Isa-isang binasa ni Josue ang kautusan sa lahat ng taong naroroon, pati sa mga babae at mga bata at sa mga dayuhang kasama nila. Okay? So, ano po ang pinakikita sa atin ito? Okay? Alam niyo po, tayo po bilang mga kabataan, okay, tayo po mga anak, okay? Kung tayo po hinihiling ng ating mga magulang na tayo ay mag-worship, okay? Makinig ng salita ng Diyos na kasama nila. Huwag po nating tanggihan. Okay? Huwag po nating baliwalain yung, 'di ba, yung salita ng Diyos. Okay? So, sa atin pala bilang mga anak, okay? Kasama pala talaga dapat 'yun eh, 'di ba? Na nakikinig ng mabuting balita kasi ito panahon pa 'to ng lumang tipan eh. Pero sa panahon natin ngayon, mabuting balita tungkol kay Kristo. Okay? Every time na may nangangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo, kapag tayo ay inayan ng ating mga magulang na samahan sila sa pakikinig, samahan sila sa pagpupuri, samahan sila sa pagsamba, okay? Samahan po natin. Amen? Kasi kahit sa panahon pa pala nung panahon nila Josue, talagang magkakasama ang lahat. Okay? Babae, mga bata, okay? Hindi lang yung mga tatay, hindi lang yung mga nanay. Okay? Lahat. Okay? Yun nga yung sinasabi natin na parang family worship. Okay? Lalo ngayon, sa panahon natin ngayon na nasa bahay tayo na nagpupuri sa kanila sa pamamagitan ng online streaming na ito. Okay? Samahan natin yung mga magulang natin. Okay? Lalo na sa mga kabataan ngayon. Okay? Huwag pa dapat, kung halimbawa yung mga magulang pa natin ay hindi pa believers, ay hindi rin dapat, 'di ba? Hindi rin dapat tayo ay yung magpadamay sa kanila, 'di ba? Kasi alam natin ito higit na makakabuti, 'di ba? Akaid din natin sila na samahan tayo sa pagsamba, sa pakikinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Hindi dapat tayo yung kumbaga pipilitin pa. Okay? So, alam ko medyo sa atin kahit na tayo believers, minsan nakakatamad talaga. Okay? Pero alam niyo po, sabi nga, focus on Jesus Christ. Huwag tayo mag-focus sa mga bagay dito sa mundo. Amen? So, sa atin bilang mga kabataan at bilang mga anak ng ating mga magulang na believers of Jesus Christ, isa rin to sa ating tungkulin. Okay? Na sa ating pamilya, sasamahan natin ang ating buong pamilya sa pakikinig, sa pagsamba at papuri sa ating Diyos. Amen? Hallelujah. Balakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. So ngayon po, talakayin naman natin, okay? Yung responsibilidad ng mga magulang sa kanilang mga anak. Okay? Sabi sa Colossus 3:21, mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Amen? So, di po sinabi dito na huwag ninyong pagagalitan. Okay? Pwede pa rin pong pagalitan. Okay, mga magulang. Okay, kala ng mga anak nakangiti na, no? Di ba? Hindi na raw sila pagagalitan. Hindi po. Pagagalitan pa rin kung may maling ginawa. Ang sabi lang, huwag daw nating pagagalitan, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Kasi po, alam niyo po, ang pinakaiiwasan kasi natin dito bilang mga magulang, okay? Napaka-importante na every time na pagagalitan natin sila, alam natin at alam nila kung bakit natin sila pinapagalitan. Amen? At ibig sabihin, pag pinagagalitan natin sila, ang main purpose natin dito ay yung sila ay madisiplina. Okay? Hindi po dahil labasan sila ng galit natin.
Okay? Hindi po dahil labasan sila ng init ng ulo natin. Amen? Na mapaggalit ka, pag mainit ang ulo mo, papagalitan mo, papaluin mo, hindi po. Ayaw natin na yun ang mangyari. Kasi yun po yung hindi tama. Amen? Kasi iniiwasan natin dito na kapag ganun ang ginawa natin bilang mga magulang, na pagagalitan natin sila, papaluin natin sila out of anger, out of yung sa init ng ulo at hindi dahil sa pagdidisiplina, alam niyo po, imbis na pag-ibig, imbis na disiplina, yung maging mensahe para sa kanila, galit yung naramdaman nila. Okay? Ang naramdaman nila, hindi ako mahal ng tatay ko, hindi ako mahal ng nanay ko. Kaya, alam niyo po, kaya nagkakaroon ng epekto to sa kanilang paglaki. Okay? Na may mga anak na malayo ang loob sa mga magulang dahil ito nga po yung karanasan nila sa kanilang mga magulang. May mga anak na ito rin po yung inadapt. Okay? Nasa pagbuo ng kanilang pamilya, ganun din ang ginawa nilang pagpapalaki sa kanilang anak. Okay? So, hindi po kasi tama yun. Yun po yung ayaw nating mangyari. Okay? Kaya sabi, huwag nating pagagalitan ng labis ang ating mga anak. Okay? At kasi ayaw nating masira ang loob nila. Ayaw nating masira yung pagkatao nila. Na pag lumakit sila, na pag dumating yung pagkakataon na sila na yung bubuo ng kanilang pamilya, ay ganun din yung gagawin nila. Amen? At higit sa lahat, ayaw natin na maramdaman nila na hindi natin sila mahal. Amen? Ayaw natin na maramdaman nila na tayo ay galit sa kanila. Amen? Kaya ang gusto natin, okay, palakihin natin ng ayon sa standard o sa panuntunan ng ating Panginoon. Okay? Sabi, huwag natin pagagalitan ng labis. Okay? So, merong sasabihin na natin, diba, hindi ko naman pinapagalitan ng maayos, hindi ko naman pinapagalitan ng labis, siguro tama na yon. Okay, alam niyo po, meron po akong i-prepare dito ng mga ilang mga bagay na para sa atin ay makatulong bilang mga magulang upang mapalaki natin na maayos yung ating mga magulang, yung ating mga anak. Okay? Ang sabi po sa mga Kawikaan 22 verse 15, likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamamagitan ng palo, sila'y matututo. Amen? So, naalala ko dito yung sinabi ng daddy noon na kapag siya'y nagkaanak pag siya'y nagkaanak, inihanda niya ni sarili niya na hindi siya magagalit kung mayroong mababasag na plato, kung may mababasag na appliances, kung may masisirang bagay, may masisirang gamit, hindi siya magagalit kasi sabi nga, normal sa bata ang maging pilyo, normal sa bata ang pagiging makulit, okay? Normal sa bata yung pagiging maharot, o sabihin na natin na kasi bilang bata hindi pa rin nila alam yung tama at mali, kung minsan nagagawa nila yung mali na akala nila ay tama. Okay? At sa mga ganung pagkakataon, okay, sabi nga dapat hindi tayo magalit. Pero hindi natin palalakihin ng ganun yung ating mga anak. Okay? So kaya sabi nga, ngunit sa pamamagitan ng palo, sila'y matututo. Amen? So yung sinasabi natin dito na pagdidisiplina, ito yun. Amen? Dinidisiplina natin sila, pinapalo natin sila, pinagagalitan natin sila para matuto. Hindi para buntunan ng galit. Amen? Iyan po dapat yung pagpapalaki natin sa ating mga anak. Amen? Hindi po sila punching bag. Okay? Hindi po sila yung pinggan na kailangang, isang mga bagay na parang stress reliever natin. Hindi po. Okay? Kung may maling ginawa yung anak natin, okay, pwede natin paluin para malaman nilang mali yung kanilang ginagawa. Amen? So, ang sabi nga rin po sa Efeso 6:4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Amen? Gaya ng sabi ko kanina, may mga bagay, siguro sinasabi natin, tama, ito naman yung ginagawa ko bilang magulang, disiplina ko. Okay? Tama po na hindi ko labis na pinapagalitan. Okay? Pero alam niyo po, ang pinakainiwasan kasi natin dito, yung paghihimagsik. Huwag natin dapat daw ibuyo sa paghihimagsik laban sa atin, yung ating mga anak.
Okay? So ito po, mga bagay na dapat nating tandaan bilang mga magulang upang mapalaki natin ng maayos at para maiwasan natin yung pag-iimagsik na ito, okay? Na magtanim ng sama ng loob, magtanim ng kahit anong galit sa atin, okay? So, sabi nga, kailangan natin disiplinahin ang ating mga anak. Okay? Pinag-aralan natin kanina, kailangan natin silang disiplinahin na kung may maling ginawa, kailangan nating itama. Amen? At kayo din, okay, tulad nga rin nung pagsasabi ko kanina, dapat yung pagdidisiplina natin, hindi ito abusive. Okay? Hindi dapat ito mula sa galit. Hindi dapat ito mula sa sakit ng o sa init ng ulo. Amen? Dapat yung pagdidisiplina natin ay yung tama lang. Okay? Hindi naman dapat yung nakabasag lang ng plato, 'di ba? Binayo mo na ng binayo ng tambo yung anak mo. Okay? Alam niyo po, pag ganun, mali po 'yun. Okay? At sa mga ganung mga magulang, dapat hindi ganun yung pagpapalaki natin. Plato lang, 'di ba? Pwede po natin palitan 'yan. Okay? Pwede pong mapalitan 'yan, pero yung sakit na naramdaman ng anak natin nung pagkakapalo natin sa kanila dahil sa nabasag na plato, tatatak po sa kanila 'yon hanggang sa paglaki. Amen? So, sa atin, pag dinisiplina natin, okay, kailangan natin itong limitahan. O, hindi limitahan, kailangan natin itong iayos, itama, na ayon lamang doon sa tamang pagdidisiplina na dapat para sa kanila. Amen? Okay? Isa pa nga rin dito, parents embitter their children by neglecting them. Okay? Sa atin, kung minsan, alam niyo po yung mga anak natin, although laging busy yan sa paglalaro, okay? Pero alam niyo po, kung minsan nakakalimutan natin bilang magulang, diba? Busy tayo sa trabaho, busy tayo sa mga bagay-bagay, kung minsan nakakalimutan natin yung oras para sa kanila. Amen? Alam niyo, may lumalaking ganyan din, di ba? Na although hindi natin sila pinapalo, hindi natin sila dinidisiplina, hindi natin sila sinusubaybayan, yun na nga hindi na natin sila nabibigyan ng oras. Okay? May malaking epekto rin po pala ito sa kanilang lahat. Amen? May malaking epekto rin po pala ito sa ating mga anak. Okay? At katumbas din ito noong pagpapalo o yung galit kung papaluin natin sila. Yung hindi natin, kung nane-neglect natin sila. Okay? Kung paanong sila ay, kung nararanasan nila yung palo sa paglaki nila na hindi sila mahal, ganun din po ang nararanasan nila kapag wala tayong pakialam sa ating mga anak. Kung wala tayong oras para sa kanila. Amen? So bilang mga magulang, huwag natin kalimutan na maglaan ng oras para sa ating mga anak. Amen po? Oo, busy tayo sa trabaho, pero bilang mga magulang, kailangan nating maglagay ng oras para sa ating mga anak. Kung kailangan nila ng kalaro, laruin natin. Okay? Kung kailangan natin magkaroon ng family time, kasama nila, gawin natin. Okay? Huwag natin ituon o ibuhos ang buong oras natin sa trabaho, sa pag-aaral, sa mga bagay na kinakaabala natin, sa negosyo. Okay? Maglaan pa rin tayo ng quality time with our children. Okay? Sa ating mga anak. Okay? So, isa pa po ay para mapalaki natin sila ng maayos, huwag natin kakalimutan mga kapwa magulang na lagi natin silang purihin kung meron silang magandang ginagawa, di ba? Kung meron silang magandang nagawa o achievement, di ba? Sabi nga ni Sister Marisa last week, yung simpleng tap lang natin sa balikat, sabihin natin good job, di ba? Magandang pamamaraan na yun upang ma-boost yung kanilang moral, ma-boost yung kanilang pagkatao, di ba? Bilang anak na lalakas yung loob nila, hindi panghihinaan ng loob. Okay? So, lagi nating i-appreciate yung bawat ginagawa nila. Okay? Na simpleng drawing, kahit na sa tingin natin na hindi pa ganun kaganda, o pa, sabihin mo ang ganda. Okay? Para ma-boost yung moral nila. Ma-boost yung self-confidence. Kung ito ay bata pa, katulad ni Tuntun, diba? Lagi nagpapasikat yan eh. Diba? So, every time nagpapasikat yan, diba? Gawin mo, ipurihin mo yung ginagawa niya. Okay? So, lumalakas yung loob niya. Okay? Nagiging listo, mas nagiging, kaya lang, minsan sumusobra si Tuntun eh. Minsan nagiging mas matalino pa sa akin eh. Okay? So,
positive effect naman, di ba? Na hindi tameme, hindi pinanghihinaan ng loob. So, mahalaga rin pala sa ating bilang magulang na, di ba, na i-appreciate natin yung bawat ginagawa nila. Lalo na yung mga maliliit pa lang na ating mga anak. Okay? Lalo na po sa lahat po ng mga kapatid ko sa lingkod na may nagsisimula sa kanilang pagiging magulang. Okay? So, malaking tulong po ito sa atin kung paano natin palalakihin ng ating mga anak. Okay? So, ano ba po? Okay? So, sa atin, iwasan din natin kung meron tayong mga lampas isang anak o dalawa o tatlo, iwasan natin yung magkaroon ng favoritism. Okay? Iwasan natin yung parang mas tinutuunan natin ng maraming oras itong isa kaysa dito. Yun po yung iwasan natin. Dapat palaging pantay-pantay ang maranasan ng mga anak. Okay? Pantay-pantay maranasan nila na pagtingin natin sa kanila. Amen? So, palakpakan niya po natin ng Panginoon. Hallelujah. Okay? At gayon din mga kapatid, tulad ng sinabi ko kanina sa mga kabataan, sa mga anak. Okay? Ang sabi po sa Deuteronomio chapter 31, verse 9 to 13. Okay? Sinulat ni Moises ang mga utos at ibinigay ito sa mga paring tagadala ng kaban ng tipan at sa matatandang namumuno sa bayan. Sinabi niya sa pista ng mga tolda tuwing katapusan ng ikapitong taon na siyang taon ng pagpapatawad ng utang, basahin ninyo ang kautusang ito sa harap ng buong Israel sa lugar na pipiliin ni Yahweh upang do'y sambahin siya. Tipunin ninyong lahat ang mga lalaki, babae, bata, pati ang mga dayuhang kasama ninyo upang marinig nila ang kautosang ito. Sa ganoon, matututo silang matakot sa Diyos ninyong si Yahweh at sumunod sa kanyang mga utos. Pati ang inyong mga anak na hindi pa nakakaalam nito ay magkakaroon ng takot kay Yahweh habang sila'y nabubuhay sa lupaing titirhan ninyo sa ibayo ng Hordan. Okay? So, isa rin sa tungkulin natin bilang mga magulang sa ating mga anak ay, di ba, ay yung sila ay dalhin natin. Okay? Dalhin natin doon sa turo ni Kristo. Amen? Kasi po yun yung pinaka-importante. Amen? Na higit sa lahat, ang turo na dapat nating i-imply sa kanila ay yung palakihin sila sa aral ng Panginoon. Amen? So, walang ibang aral o sabihin natin, ito yung best way para palakihin natin ang ating mga anak. Ay yung palakihin sila ng nakakapakinig palagi ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Na nakakapakinig sila palagi ng salita ng Diyos. Amen? Tulad namin, tulad ko, na kahit na nabarkada sa labas, di ba? Kahit na ako ay hindi ako ganoon ka tinong kabataan noon, pero dahil sa salita ng Diyos na tumimo sa akin, nag-guide pa din ako. Kahit na hindi man ako tinutukan masyado ng aking mga magulang sa aking pag-aaral o sa mga ginagawa ko. Okay? Pero alam ko sa akin bilang pananampalataya din ni Kristo, nandiyan yung Holy Spirit na palaging nag-guide sa akin. Amen? At gaya po na sabi ko, ito po yung best way. Yan po yung na-experience ko, experience namin lahat. At kung tayo may mga anak pa na malilit pa lang, imulat na natin sa gantong gawain. Amen? Yun po yung pinakamagandang pamamaraan upang palakihin natin na maayos ang ating mga anak. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Okay? So, ngayon po, talakayin naman natin, wife's responsibility to her husband. Gustong-gusto ko po ito eh. Okay? Yan. Hindi, joke lang. Okay. Ang sabi po, Colossus 3:18, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang naangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Kapag nagpapasakop daw tayo, yan ang naangkop sa nakipag-isa sa Panginoon. Amen. So, mula po sa lahat, mga kapatid na babae, okay, na mga asawang babae, okay, huwag niyo pong isipin na pag sinabing pasakop, okay, ito po isang
pagiging inferior o mas mababa. Amen? So, wala pong ganun dito. Huwag niyo pong isipin na kapag sinabing nagpapasakop tayo sa ating mga asawa, ay mahihina tayo. Amen? Huwag nating isipin na kapag sinabing nagpapasakop, mas mahina, diba? Mas suporta lang. Hindi po. Hindi po mga ganun. Hindi po ganun. Huwag na kaya marami sigurong mga nagkakaroon ng misunderstanding sa mag-asawa dahil, di ba, parang hindi pantay dapat ang babae at lalaki. Dapat hindi ako magpapasakop sa iyo, di ba? Alam niyo po, yan po ang sinasabi ng sanlibutan. Amen? Pero ang sinasabi natin dito, bilang asawang babae na believers of Jesus Christ, ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Amen? So, magpasakop tayo sa ating mga asawa. Pero gaya po ng sabi ko kanina, hindi po ito pagpapakita ng inferiority natin sa ating mga asawang lalaki. Okay? Sabi po sa Galatia 3:28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ano pong sinasabi dito? Amen? Pantay-pantay po tayo sa paningin ng Panginoon. Tayo pong lahat, mga babae o mga lalaki, pantay-pantay po tayo sa paningin ng Diyos. Amen? Pantay-pantay po tayo dyan. Okay? So, pag sinabi lang pong pagpapasakop, okay? Ano po yung sinasabi sa 1 Corinto 11:13? Ngunit nais kong maunawaan ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Ang lalaki, ang ulo ng kanyang asawa, at ang Diyos naman, ang ulo ni Kristo. Amen? So, ano pong pinakikita sa atin dito mga kapatid? Okay? Alam niyo po, gaya ng sabi ko kanina, lahat tayo pantay-pantay. Dito pinakikita sa atin ng Panginoon na yung pagpapasakop ni Jesus Christ sa Diyos. Okay? Pinakikita dito na ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. Okay? Kahit na po sila, okay? Ang Diyos Ama, si Jesus Christ, okay? Sila po ay co-equal sa pagka-Diyos. Okay? Pantay po sila sa pagka-Diyos. Okay? So, pero pinakita po natin doon na nagpasakop si Jesus Christ sa Diyos Ama. At iyon po yung pinaunawa sa atin dito bilang babae. Pantay-pantay po tayo. Pero kailangan nating magpasakop. Kailangan magkaroon ng pagpapasakop dahil hindi po pwedeng dalawang nagdedesisyon, dalawang laging mangunguna sa pagdedesisyon. Amen? So, pinakita rin sa atin ng Panginoon dito yung tunay na pagpapasakop. Si Jesus Christ po at ang Diyos Ama, sila po ay pantay sa pagka-Diyos. Pero pinakita dito kung paano nagpasakop si Jesus Christ sa Diyos Ama. Amen? Kung paano siya nagpasakop na, kung ano ang gusto, kung anong will ng Lord, kung anong will ng Diyos Ama, iyon yung masunod. Amen? Di ba? Nanalangin si Jesus Christ dun sa Garden of Gethsemane. Di ba? So, iyon yung pagpapakita sa atin ng pagpasakop. Alam niyo po kasi, sa atin bilang mga asawang babae na mananampalataya ni Kristo, di ba? Isa rin to kasi sa maling perspektibo, maling pananaw ng ibang tao. Di ba? Lalo na kapag ang isang babae, sabihin na natin ay mas malaki ang sweldo dun sa asawang lalaki o yung atong asawang babae ay mas nagtapos kaysa dito sa asawang lalaki. Okay? So, dumarating yung pagkakataon na parang namamata natin yung lalaki, namamata natin. Di ba? So, hindi po kasi yun yung gusto natin dito. Okay? Although tayo po sabihin na natin na mas malaki sweldo natin, pero bilang anak ng Diyos na asawang babae, okay? Kailangan pa rin natin magpasakop. Amen? Kailangan pa rin nating magpasailalim. Amen? Kasi nga ito yung sinabi ng Panginoon eh. 'Di ba? Kung babalikan natin, 'di ba? Sapagkat iyan ang naangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. So ibig sabihin, gagawin natin ito hindi lang dahil mahal natin yung asawa natin. Amen? Kasi kung minsan namimiss yan eh.
Kuminsan nawawala yun eh. Lalo na kapag dumating na yung problema, kapag dumating na yung mga suliranin na yan, pag nagigipit na, nandyan na away, okay? Nandyan na yung pagsisisihan. Amen? Pero bilang anak ng Diyos, believers of Jesus Christ na asawang babae, okay? Higit sa lahat dapat ang dahilan natin kung bakit natin ito gagawin, ito ang gusto ng Diyos na gawin natin. Ito ang nakakapagbigay ng kaluguran sa Kanya. Amen? Yang sabi sa Galatia 3:28, mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May nakakakita man o wala, maglingkod kayo. Hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Amen? Isa to sa hindi tayo alipin, pero sinabi nga, diba, andun tayo sa pagpapasakop eh. Ibig sabihin, bibili ka talaga yung pagpapasakop. Maglingkod kayo, hindi dahil sa gagawin natin ito para sa tao. Sinasabi ng Panginoon. Okay? Ginagawa natin ito para sa Panginoon. Alam niyo po, importante kasi sa mga asawang lalaki na sila po yung, di ba, nagdidesisyon. Kasi po, nakakapagbigay ito ng moral sa kanila. Kapag sila po ay sinusoplak natin palagi, kapag sila po ay pinangungunahan natin, hindi po masama yun, pero yung tipong binabaliwala natin yung authority nila, hindi po healthy yun sa isang pamilya. Amen? Hindi po healthy yun. Okay? Dahil po, lalo na sa isang pamilya na Christ-centered, okay? Sa asawang lalaki, ako naniniwala na doon ipinararating ng Diyos yung wisdom niya para mapanangalagaan niya yung kanyang pamilya ng maayos. At bilang asawang babae, okay? Magpasakop tayo sa ating mga asawang lalaki. Amen? Okay, so mga alipin, sundin ninyo, tulad ng sabi ko kanina, ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong katapatan, takot at paggalang, na parang si Kristo ang siyang ninyong pinaglilingkuran. Amen? So gagawin natin ito, mga babae, na okay, para sa Diyos, na gagawin natin ito upang tayo rin ay makapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Amen? So, kumbaga, parang double purpose na rin, di ba? Nabibigyan natin ng kaayusan yung pamilya natin, at the same time, nabibigyan din natin ng kaluguran ng Diyos sa pagpapasakop natin sa ating mga asawang lalaki. Amen? Okay, so ngayon, talakayin natin ngayon yung husband's responsibility to his wife. Okay? Yung responsibilidad ng mga asawang lalaki sa kanilang mga asawang babae. Amen? So siguro, time na yata. Huwag na natin talakayin to. Hindi, joke lang ulit. Okay. Colossians 3:19. Basahin po natin. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Amen? So, basahin natin. Efeso 5:25-28. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Okay? Upang ialay ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng kanilang sariling katawan. Okay? Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Okay? So, himayin po natin, mga asawang lalaki. Ihimayin natin tong verse na to sa Efeso chapter 5, verse 25-28. Okay? Ihimayin po natin ito. Okay? Para mas maging maganda yung explanation natin tungo sa verse na to. Kung paano natin mamahalin yung ating mga asawa. Okay? Hindi pala, yung ating asawa. Okay? Okay. Ang sabi po dito, unang-una, dapat maging realistic na tayo. Okay? Lalo na sa mga katulad sa mga magpaplano na magpakasal, okay? Mga lalaki,
Dapat maging realistic tayo sa totoong buhay. Okay? So, walang Hollywood dito, walang Korean novela o walang kahit anuman. So, yung mga napapanood natin na parang sinasabi nila, perfect wife, di ba? Walang perfect wife. Okay? Kung ang basehan natin sa kanila ay yung ganda, okay? Wala pong. Lahat yan mapaparam. Lahat yan kukupas. Okay? At masasabi natin ng lahat, may mga pagkakataon sa buhay natin, sa ating mga partners, okay? Na minsan may toyo yan, di ba? May sumpungin, di ba? Minsan, wala kang ginagawa, aawayin ka na lang, di ba? Talagang minsan, kasi alam mo, yung mga babae, talagang moody, di ba? Pero sabi nga, dapat yung pag-ibig natin, based on realistic ito. Okay? At pinakita nga sa atin ng verse na to kung paano minahal din tayo ni Kristo. Okay? Alam niyo po, kaya ang sabi, ikinumpara yung pag-ibig natin sa ating asawa sa pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. Okay? So, paano ba inibig ni Jesus Christ ang sanlibutan, ang kanyang iglesia, ang kanyang church? Okay? Inibig ni Jesus Christ tayong lahat, ang sanlibutan, hindi dahil maayos tayo. Okay? Hindi dahil matino tayo, mabait tayo, mabuti tayo, hindi. Minahal tayo ni Jesus Christ at niligtas niya tayo nung tayong lahat ay masasama. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos na katangian. Amen? So, ibig sabihin, kahit sa worst na pagkatao ng ating mga partners, kailangan nating mahalin yun. Kailangan natin tanggapin yun. Okay? Na hindi naman ito pinakita mo sa akin nung magdobya pa tayo eh, di ba? Nung nagpakasal tayo, bakit ganito ka na? Okay, hindi. Hindi dapat. Alam niyo po, sabi nga natin, nagbabago yan. Okay? Nagbabago. Kaya nga sabi na sa atin, kung ano yung pagkatao ng asawa natin na to, kung ano siya, dapat nating tanggapin at dapat nating ibigin. Amen? Pangalawa, kailangan maging sa atin bilang mga asawa, maging sacrificial tayo. Okay? Willing to sacrifice anything para sa ating mga asawa. Amen? Kumbaga, kung sabi nga, kung dati, nung buhay binata ka, marami kang oras sa barkada mo, marami kang oras sa mga video games mo, marami kang oras sa mga layaw mo, di ba? Bilang isang asawa sa isang babae, kailangan willing kang i-sacrifice yung mga yan. Okay? Para sa asawa mo. Okay? Willing kang alisin yung bisyo mo, willing kang alisin yung mga layaw mo para magkaroon ka ng oras sa asawa mo, para magkaroon kayo ng matinding bonding, okay? Para sa asawa mo. Amen? Kumbaga nga, willing ka talaga na baguhin yung sarili mo para sa asawa mo. Willing kang mag-sacrifice para sa asawa mo. Amen? Tulad ng ginawa ni Jesus Christ sa atin, sinacrifice niya ang pag-ibig niya. Sinacrifice niya ang kanyang buhay para sa atin, para sa ikaliligtas natin. Amen? At ganun din dapat yung pag-ibig natin sa ating mga asawa. Amen? Ang sabi nga rin po, dapat purposeful. Okay? May purpose yung pag-ibig natin. Okay? Yung pag-ibig natin sa ating asawang babae may purpose. Okay? At ano yung purpose na yon? Okay? Dapat hindi lang natin gawin na maging perfect bride sila, maging perfect wife. Higit sa lahat, yung relasyon natin sa kanila ay inilalapit din natin ang ating mga asawang babae sa Panginoon. Amen? Inilalapit dapat natin sila dyan. Okay? Yung tipong kung tayo ay, di ba, believers, di ba? Isama natin sila sa mga Bible study gatherings natin, di ba? Isama natin sa mga ministry. Okay? Isama natin doon sa mga gawain sa Panginoon upang siya ay lumago. Amen? Sa pananampalataya para siya ay lumago doon sa purpose na dinesign ng Diyos para sa Kanya. Amen? Kasi po alam niyo po, lahat tayo, ba? Lahat tayo rito,
kumbaga bilang asawa at bilang kumbaga parang padre de pamilya, di ba? Lalo ikaw yung bukas sa inyong pamilya, ikaw yung tumanggap kay Kristo, di ba? Alam mo na iba ang buhay kapag ang buong pamilya mo ay Christ-centered. Amen? Kaya ang pangalawang targetin natin, kung halimbawa hindi pa tumatanggap itong ating asawa na ito, dapat ang purpose natin dito, makilala niya si Jesus Christ. Okay? At pag nakilala niya na si Jesus Christ, di ba? I-active natin yan sa mga gawain. Di ba? Lagi natin padaluhin ng mga Bible study, padaluhin ng mga gantong gawain. Di ba? Pasalihin natin sa mga ministry. At susunod, yung mga anak na natin yan. Amen? Dapat may purpose talaga. Amen? Hindi lang tayo basta padre de pamilya. Lalo na kung ikaw believers of Jesus Christ. Ito yung pinakamahalaga sa lahat. Amen? At yung pangapat, dapat it must be personal. Yung pag-ibig natin, kung paano iniibig natin yung sarili natin, okay, dapat ganun din ang pag-ibig natin sa ating asawa. Okay, hindi pwedeng tayo kumakain ng masarap tapos yung asawa natin hindi kumakain ng masarap. Okay? So, hindi pwedeng ikaw ay order ng order sa Shopee, 'di ba? Order ng order sa online seller, oh, 'di ba? Tapos yung isa panababayaan mo, yung pangangailangan niya hindi mo binibigay. So, kung paanong pinakakain natin yung sarili natin, kung paanong inaalagaan natin yung sarili natin, kung paanong yung pangangailangan natin, pinoprovide natin sa sarili natin, at ganun din. Kung ano yung pangangailangan niya, pinakakain natin sila. Okay? Kung ano yung suporta na kailangan nila, ibinibigay din dapat natin yan. Amen? So, mahalaga po sa atin yan. At iyon yung pinaka magandang paraan upang maipadama natin yung pag-ibig natin sa ating mga asawa. Amen? And lastly po, sabi nga po sa 1 Corinto 10:31, kaya nga kung kayo umakain o umiinom o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Amen? Kung tayo po ay mga anak, mga magulang, asawang babae at asawang lalaki, kung gagawin po natin ito para makapagbigay ng karangalan sa Diyos, okay? Nagagampanan po natin yung ating responsibilidad para sa isang pamilyang dinisenyo ng Diyos. Dapat po hindi na tayo nakaayon sa takbo ng mundong ito. Okay? Hindi na po tayo nakaayon sa kung paanong tumatakbo ang pamilya na wala kay Kristo. Iba tayo. Amen? Tayo po ay na kay Kristo na. Ito po dapat ang umiiral sa ating pamilya. Okay? Ito po ang pagkakadisenyo ng Diyos para sa ating pamilya. At dapat ito ang gampanan natin. Amen po? So muli, maraming salamat po. At hayaan niyo po na manalangin muna tayo. At ipanalangin natin ang ating mga pamilya. Ipanalangin natin ng bawat isa. Amen? Aming Ama, kami nagpapasalamat Panginoon sa umaga na ito na kami ay tinuruan mo muli, Panginoon, na upang kami ay lumago sa pananampalataya at kami ay magkaroon ng dagdag kaalaman upang kami ay malaman namin kung paano kami o anong gagampanan namin bilang miyembro ng isang pamilya. Aming Ama, dinadalangin namin ang mga pamilya namin na hindi pa tumatanggap sa iyo, ang aming tatay, ang aming nanay, ang aming anak, ang aming asawa, Panginoon, na Panginoon, hinihiling namin na katukin mo ang kanilang mga puso, Panginoon. Katukin mo ang kanilang mga isip at puso, Panginoon, na ikaw ay tanggapin nila. Aming Ama, alam ko, Panginoon, na iba ang buhay na ang pamilya namin ay nasa iyo. Alam namin ang lahat ng pagpapala, lahat ng buhay, Panginoon, lahat ng pag-iingat, alam namin, mararanasan namin ito sa iyo. Hallelujah. Kaya aming Ama, tinataas ko po ang aming pamilya, ang aking pamilya, ang lahat ng pamilya na nakakinig dito, na Panginoon, na sa pangalan ni Jesus, alam namin, darating ang araw na tatanggapin nila kayo. Maraming salamat o Diyos, at gayon din, Panginoon, sa lahat ng mga nanonood na wala pang, sa lahat ng Panginoon na ngayon pa lamang nakapakinig, at wala pang tamang relasyon sa inyo, Panginoon. Dinadalangin namin sila sa iyo, Ama, na alam namin, Panginoon, na tinatanggap ka nila. Ngayon din, Panginoon, alam namin na pumasok ka din sa kanilang puso at naranasan nila ang kaligtasang ipinagkakaloob mo sa amin
ang kaligtasang ipinagkaloob mo sa amin at gayon din mararanasan na rin nila, Panginoon, yung buhay na ganap at kasiyasiya. Aming Ama, maraming salamat ngayong umaga na ito na pinagkaloob mo sa amin na kami ay lumago spiritually at natuto muli, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, at sa lahat ng gagawin namin sa buong linggo na ito, sa bawat araw, Panginoon. Hayaan mo na ang buhay namin na maging daluyan ng pagpapala at gayon din ang buhay namin ay maging dahilan ng pagpupuri sa iyo at makapagbigay ng kaluguran sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, at sa iyong pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Muli, maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa oras pong ito, dadako po tayo sa pagpapagaling ng ating mga karamdaman. Manalangin po tayo sa ating Ama na sa pangalan ni Jesus, kung sino man ang mapatungan ng kamay ng isang mananampalataya ay gagaling. Angkinin po natin na pinagaling na tayo ng Panginoon. Hallelujah. Jesus, Son of God, only you can save me. Suffering on the cross, you gave your all, willingly paid the cost for me. Now I am free to worship Jesus. You are my healer, oh Jesus. Touch me and I will be free. Lord, by your stripes I am healed. I am healed. Jesus, you are my Savior, oh Jesus. You are my strength and my shield. I put my trust in your name, Jesus. Oh, Jesus. Salvation in the name. Oh, Jesus. There's healing in the name. Oh, Jesus. Sige po, sama-sama na po tayong manalangin. Ang aming Diyos at makapangyarihan sa lahat, kami po ay sama-samang nagpupuri at sama-samang nagpapasalamat, Ama. Salamat po, Ama, sa kagalingan na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Salamat po, Ama, sa mga salita mong nagiging gabay at patnubay namin sa aming pang-araw-araw na buhay, Ama. Salamat po, Ama, sa buhay na mayroon kami, Ama. Salamat po, Ama, sa design ng puso namin, Ama, na ikay aming mapaglingkuran. Salamat po, Ama, sa buhay, sa kalakasan, sa mga biyaya na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, Ama. Salamat po, Ama, na sa kabila ng mga pagsubok na ito, sa aming dinadanas na pagsubok sa pandemic na sa panahon ngayon. Pero, Ama, hindi kami natatakot dahil alam namin sa bawat sandali ng buhay namin, kasama ka namin, Ama. Salamat, Ama, sa patuloy mong paggabay, patuloy mong pag-iingat. Salamat po, Ama, sa kagalakan, sa kapanatagan na aming patuloy na nararanasan sa iyo. Kahit may mga pagsubok, pero alam namin, Ama, sa kabila ng lahat ng iyon, ay naroroon ka, kasama namin, Ama. Maraming salamat po, Ama, at patuloy mo pong gamitin ang aming community para mas maraming maabot ng iyong, mas maraming makaranas ng iyong pag-ibig, Ama. Patuloy mo pong ingatan ang aming pastor, Ama. Gayon din ang kanyang buong sambahayan, Ama. Masigit mo po siyang pagpalain, lalong-lalo na, Ama, sa karunungan, upang mas lalo po kaming maging matatag sa aming pananampalataya, Ama.
Maraming pong salamat, Ama. At patuloy mo pong gamitin ang aming community. Ang lahat po ng manggagawa ng aming community ay patuloy mo pong pagpalain. Gayon din po ang kanilang mga pamilya, Ama. At maraming salamat po, Ama. Patuloy po namin itinataas ang aming mga youth ministry, ang mga kabataan po, Ama, na ito, Ama. Loobin mo po na patuloy silang maglingkod sa iyo, Ama. Sa kabila ng mga pagsubok, Ama, mas lalo mo pong patatakin ang lahat ng aming manggagawa, Ama. Maraming pong salamat, Ama. At muli, tinataas namin ang buong Pilipinas, ang buong mundo, Ama. Ikaw po ang nakakaalam at ikaw po ang nakakatalos ng lahat po ng aming pinagdadaanan. Sa kaya, Ama, pinagkakatiwala namin ito sa tanging pangalan po ng iyong anak na si Jesus. In Jesus' mighty name, Amen, Lord. Amen. Nawa po'y napagpala tayo ng mga salita ng Panginoon at patuloy pong nag-i-invite ang ating community sa lahat po ng ating gawain. Every Wednesday po ang ating Midweek Fellowship, ting 6 p.m. po hanggang 8 p.m. po ng gabi. At after po ng ating Midweek Fellowship, meron po tayong Asin at Ilaw. Ito po yung online evangelization seminar program po na ginagawa po ng ating community. Patuloy po tayong makinig at marami po tayong matututunan sa ating pong ginagawang seminar na iyon. At every Sunday po ang ating Sunday Fellowship po, patuloy po tayong manabik sa mga salita ng Panginoon. Ating Saturday po ang ating Youth Virtual Fellowship po na para po sa ating mga youth, patuloy din po natin silang suportahan. At ang ating pong Bible study po, ting Saturday po yon, ganap na 3 to 4:30 p.m. po ng hapon. Patuloy po tayong manabik sa mga gawain na patungkol po sa ating Panginoon dahil hindi po nasasayang ang ating pagpapagal, bagkus iba yung pagpapala po yung pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Sige po, naging tema na po ng community natin, pastor natin, mahal natin, ang community ang lingkod, mahal natin, ang pamilya natin, mahal natin, ang buong